Sa pagtayo po ni Rashid Indasan sa panig ng Kamusliman, ay sigaw ninyo ang inyong takbir at sa SDA kung ano man, kung palakpakan, bahala na po kayo. Okay, sige po, simulan na po natin sa unang tindig, 30 minutes, si Rashid Indasan. Sa Kamusliman po, isa pong takbir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ya Rab, iyong paluwagin ang aking dibdib and remove is my task for me at iyong pagaanin ang tungkuling inaatang mo sa akin. And remove the impediment of my speech. Alisin mo ang kapintasan ng aking dila upang nang sa ganun ako'y kanilang maunawaan. Dilipat ako ng pwesto para mas maganda. Gusto ko lang pong ipaalala sa inyo, ako po ang negative side, pero nag-request po ang ating katunggali, tayo po ang mauna. Gusto ko po ipaalala sa inyo, ang trabaho po niya ay magtayo. The burden of proof sa kanya, affirmative ang proposition eh. Ang trabaho, maggiba. Kaya lang ako nauna, ang gagawin ko, gibain ko na yung anumang itatayo pa lang niya. Okay? Simulan natin. Ito yung unang paksa natin. Okay? Ang aking goal, gagamit ako ng boomerang technique. Ibabalik ko yung kanyang argumento laban sa kanya. Kasi sa pag-uusaping si Jesus ay tunay na Diyos, hindi niya maiiwasan, base na rin sa aking experience, na ipapaliwanag niya dyan yung Trinity, Incarnation, Dual Nature of Christ. Hindi pwedeng mawala yan. Tatandaan ninyo, pakatandaan ninyo. Hindi naman siya nandito para mag-magic lang eh. Pagkatapos papalakpakan na lang ninyo. Dapat, aakma yung sa kanyang paniniwala, siya Trinitarian. Kaya, dahil sa boomerang technique na yan, ang aking goal, mapunta siya sa dilema. Alam naman po yung dilema, inibig sabihin ng dilema. Diba? Mapupwesa siyang pumili doon sa dalawang argumento na tinatanggap niya, pero hindi kaaya-aya sa kanya. Kaya, anong ibig mo sabihin? Itong unang dilema. Mungkada, ano ba ibig mo sabihin na si Jesus ay tunay na Diyos? Ikaw ang pinapili ko dyan eh. Mamili ka, si Jesus ang tunay na Diyos o si Jesus ay tunay na Diyos? Alam natin ang pagkakaiba dyan eh. Pag sinabi mong ang definite article, ibig sabihin, wala nang iba pa. Eh bakit pinili mo yung ay? Ibig mo sabihin, maliban sa kanya, meron pa? Kasi, malinaw sinasabi sa Remes 10:10. Sino ang nagsasalita dito? Ngunit ang Panginoon ng tunay na Diyos, siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sino yan? Si Jesus ba yan? Ngayon, kung hindi si Jesus yan, dalawang tunay na Diyos. Hindi ka makaliligtas doon eh. Isang ang tunay na Diyos at saka isang ay tunay na Diyos. Tuloy. Kasi paniniwala ng SDA, katulad ng iba pa, incarnation, yung pagkakatawang tao, uniting and blending with humanity. Kaya lang ito yung pangalawang dilema. Bakit? Sabi ho, sa libro ng SDA, kung kailan na ang pagkatao ni Jesucristo ay nahaluan, pinaghalo ng pagka-Diyos at hindi na dapat nating alamin.
Ginamit yung mysteriously blended. Yung kanyang pagkatao, hinaluan ng kanyang pagka-Diyos. Pinaghalo-halo, tinimpla, magkahalo. Wala bang kape dyan? 3. Versus, binihisan niya ang kanyang pagka-Diyos ng pagkatao. Sabi doon sa libro ng SDA, ang kanyang pagka-Diyos, si Jesus Christ, binihisan ng pagkatao. Ano ba talaga ang tunay? Tapos lumabas pa itong Pilipos. Sabi dito sa SDA, empty themselves. Hinubad niya yung anyong pagka-Diyos. Emptying was voluntary. It was not possible for Christ to retain all the tokens of divinity and still accomplish their incarnation. Ano sabi diyan? Hindi posible, hindi maari na hindi niya iwan ang kanyang pagka-Diyos. Kung siya'y magiging tao, ano ba talaga totoo mong kada? Yung pagkatao, hinaluan ng pagka-Diyos? O yung pagka-Diyos, binihisan ng o yung binihisan ng pagkatao? Magkaiba yun eh. Yun ang sunod na dilema. Naku, ang daming dilema to. Doon ang dilema. Mungkada, sabi para sa kanya, si Jesus, 100% na Diyos, 100% na tao. Sabi ni Ellen G. White, si Jesus Christ, habang naglalakad sa lupa, ay tao. Sandali lang. Baka lumusot eh. Yung Jesus Christ na naglalakad sa lupa, tao. Yung Jesus Christ na Diyos, na nasa ibang planeta, Diyos yun. Sandali lang. Magkalinawagan tayo. Hindi natin pinag-uusapan yung Jesus Christ na planetang Jupiter, planetang Mars, Neptune. Ang pinag-uusapan natin, yung Jesus Christ na lumakad sa mundo, nangaral sa Israel. Iniwan niya ang kanyang kaluwalhatian ng pagka-Diyos. Inabandon, iniwan, inalis ang kanyang pagka-Diyos. He divested himself of the form of God. Ano yung sabihin ng divested? Hinubad. Alam naman natin ang ibig sabihin ng hinubad eh. Pag hinubad ba, nakasuot pa? Hindi na, nakahubad nga eh. Hindi siya maaring bumaba sa lupa kung dala-dala niya ang kanyang kaluwalhatian ng pagka-Diyos. Paano mo ipapaliwanag yung mong kada? Iniwan niya pala yung pagka-Diyos sa langit eh. Kaya, tuloy. Yung pangapat na dilema, maaring magmagaling si Mongkada, na hindi nyo kasi naiintindihan ang mga Muslim ang incarnation, yung pagiging katawan tao. Sabi ng libro nila, the incarnation of Christ has ever been and will ever remain a mystery. Ano yung mystery? There is no one who can explain mystery of incarnation of Christ. Wala palang makaka-explain nito eh. Ano yung misteryo? Something that is difficult or impossible to understand or explain. Ano ititindig mo sa akin? Hindi pala pwedeng ipaliwanag yan. Hindi pala pwedeng explain yan. Sino nagsabi? Libro nyo yan. Tuloy, isa pa. Panglimang dilema. Talagang hindi maintindihan yan. Sabi sa libro nila, the full meaning of the doctrine of Godhead beyond the understanding of human minds. How the Father, Son, and Holy Spirit can be distinguished personality kung paano ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo ay ibang-ibang kanilang persona and yet completely one has not been revealed. Hindi na ipahayag sa tao and beyond his comprehension. Hindi talaga maintindihan ito. Itatayo mo sa akin? Hindi pala to na-revealed. Hindi pala naintindihan ng tao. Ano ititindig mo sa amin? Tuloy. Kaya, sabi ng libro nila, the incarnation, yung pagiging katawan tao ni Kristo, kasi tao nga, Diyos na tao, hindi maintindihan eh. In contemplating the incarnation of Christ in humanity, we stand baffled before the unfathomable mystery that the human mind cannot comprehend. Unfathomable, hindi mawari, hindi maunawaan, incapable of being fully body understood. Ano yung baffled? Tumataranta, mataranta, maguluhan. Kung gusto mo kaming gawing
Ikaw na lang maging tarang. Ayaw namin magulo. Huwag mo kami guluhin. Okay na kami. Tuloy. Oh, 5. Sasabihin ni Mongkada, si Jesus ay tunay na Diyos. Yun ang paksa. Pero alam mo ba to, Mongkada? Sabi ni Ellen G. White, si Jesus Christ ay tao. Hindi siya ang the Lord God Almighty. Paano yan? Tapos na kwento. Tapos na debate kung tutuusin eh. Kasi sabi ng amo mo, Jesus Christ is not the Lord God Almighty. O di tapos na. Uwi na tayo. Oh. Bakit? The title God would be truly distinctive, but Jesus never uses it of himself. Sabi ni Raymond Brown, wala pong talata sa Biblia, very more scholar ito. Kailanman hindi nagpakilala si Jesus na Diyos. Sa mga synoptic gospel, o di pabor sa amin, nakita mo, hindi ka mapupunta sa absolute truth eh. Yung mga scholar mismo eh. Kaya yung sinabi mo sa YouTube, gigibain ko mamaya yun. 5 talata sa YouTube, pinatunayan mo si Jesus ay tunay na Diyos. Sige, tuloy pa. Jesus Christ, sabi yun ng libro nila, it was his personal name. The name by which he was known to is still merely the carpenter's son. Jesus was the name assumed by Christ in his humanity. Yung palang Jesus Christ, yun yung tao. Yun naman ang pinag-uusapan natin eh. Yung Jesus Christ, sabi ng libro nyo, tao yun. Ayun o. Bakit Jesus Christ? Tao yun. Hindi yung, Diyos na, tao pa, tao na, Diyos pa. Hindi maintindihan eh. Talaga ng mystery yun, sabi nila eh. Hindi maintindihan yun eh. Tuloy. Ito pa yung pang-anim na dilema. Ang pagiging tao at Diyos ni Jesus, madali lang unawain. Papatin yan eh. Hindi nyo kasi naintindihan. Ano sabi nung kanilang libro? Sabi ng amo niya, nung propeta niya, si Ellen G. White, sila magkakontra, sila magkaaway. Tingnan nyo, mamaya magsusunto kayong dalawa. Aking natatalastas, Mongkada, sabi ng amo mo, delikadong pag-usapan ng pagkatao, pagka-Diyos ni Jesucristo. Tanungin mo kung saan niya mamaya, basahin natin. Tuloy, pang-7. Dalawa daw ang nature ni Jesus. Parang yung mentor niya eh. 100% na tao! 100% na Diyos is dalawang nature. Isa lang ang persona. Mali. Sabi ng amo mo, distinct individual. Ano ba yung distinct? Ayan magkaiba. Magkaiba. Individual. Ano sabi ng individual? Ano sabi ng dictionary? Nagdala ako ng dictionary. Ang sabi dyan, use of the noun individual to mean a person. Ano ngayon? Di magkaibang persona, dalawang magkaibang persona. Patay ka ngayon. Hindi ako dapat ang kadebate mo, si Ellen G. White. Tuloy. Tatandaan yan, ha? Distinct individual. Nakakaintindi naman tayo ng English, eh. Tayo, distinct. Iba individual mo, iba individual ko. Tama? Lalabas, dalawang Jesus. Isang Diyos, isang tao. Naalala ko ito yung kalaban ko si Lucino, yung kakampi niya. Nung namatay si Jesus, sino namatay doon? Yung namatay doon yung Jesus na tao. Ganun ba? Binuhay daw ng Diyos. Sino bumuhay? Ang bumuhay sa Jesus na tao, yung Jesus na Diyos. Ano ang paliwanag ng libro patungkol sa Juan 8:40 na kung saan si Jesus Christ nagpakilala? Tao. Ito paliwanag nila. Kasi sabi ni Jesus, na taong narinig ang katotohanan na aking narinig sa Diyos. Yung iba siya, hindi sa Diyos. Yung katotohanan ng dala-dala niya,
narinig niya. Kanino? Sa Diyos. Kaya anong sabi sa libro nila? Yung man, Greek anthropos, here used in the sense of a person o di persona. Wala bang tubig dyan? Tuloy. Walong dilema. Namatay ang tunay na Diyos. Paniniwala nila dyan. Alam ko may mababasa ka. Pero sabi nila dyan, no, binili ng Diyos ang iglesia ng kanyang sariling dugo. Nasa aklat nyo yan. Sandali. Kung ang Diyos ay may dugo, di yung napako sa cross, di Diyos. Tama? Namamatay ba Diyos? Mali. Ayan ang talata ng Biblia, oh. Ang tanging Diyos, walang kamatayan, nababalot sa liwanag na hindi malapitan, ang hindi nakita ng sinumang tao, makikita man. In fairness kay Pablo, magkakontra kayo ni Pablo. Kaya mong kada, ano ba talaga ang Diyos? Ang Diyos ba? Si Kristo ba ay Diyos na may dugo? O tao na walang dugo? May dugo, oh. Patay ka ngayon. Tuloy. Ito mga anting-anting ni Mongkada, tatandaan nyo to. Tip, lahat ito lalabas. Para patunayan niya sa akin, si Jesus ay tunay na Diyos. Alam nyo kung te-technicalin ko siya, yung salitang tunay na Diyos, dapat mahanap natin, tama? Kasi sa Bible, marami naman Diyos dyan. Si Moses nga, Diyos eh. Kaya lang hindi tunay. Ang mga Hudyo, Diyos din eh. Sa Bible yun eh. Kayo'y mga Diyos. Kaya lang hindi sila tunay. Sabi niya, tunay na Diyos. Supposed to be, tatandaan niyo to. Sa Biblia, lalo na sa Old New Testament, 3 piraso lang yan, yung tunay na Diyos, Alatinos Theos. Yung kanyang arahas dyan, baraa, alas, yung nasa unang 1:5:20. Eto, maglalambing ako sa iyo. Wala tayong showdown, di ba? Usapan natin yun, di ba? Pero ito mga kapatid, pagbibigyan ko siya. Kapag napatunayan mo talaga beyond reasonable doubt na si Jesus Christ ay talagang tunay na Diyos, ayon sa unang 1:5:20, uuwi na ako. Mag-uwian na tayo lahat. Okay ba kayo? Uwi lang tayo. Ano ba naman, umuwi tayo? Di umuwi tayo. Bibigyan natin siya ng chance. Ibibigay ko na sa iyo yung, kumbaga sa MMA belt, ibibigay ko na sa iyo yung belt ko. Tatanda mo yan, Ito yung mga anting-anting niya. Sa YouTube, nagmalaki siya. Tunay na Diyos Jesus. Mikas 5:2. Pagkatapos, Mateo 28:9. Pilipos 2:5:9. Tito 2:13. Juan 10:30. Mongkada, mawalang galang sa mga sister, Siguro hindi ka pa tao. Supot pa ako, pinag-usapan na namin yan. Kahit nakapikit. O kayo, gibain ko na. Gibain na natin. Tuloy. Gibain na natin. Sabi ni Mongkada, Mikas 5:2, tunay na Diyos daw si Kristo. Bakit mo naman nasabi yan? Yung binasa niya kasi, everlasting. Ang nakalagay sa ibang salin, sa ibang version, siya ang pinagmulan ng pinagmulay buhat pa ng una. Mulat pa nung unang panahon, ancient time. Yung batang ipapanganak sa panahon ni Mikas, mula doon sa lumang panahon, hindi everlasting, ancient time. Kaya lang, bakit mo gagamitin yung talatang yan? Ang sabi, pag pinanganak yung bata, ang lahat ng nangaligaw na tupa ng Israel, makababalik sa Israel. Ayan babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagkatapos, yung batang yun, magiging hari sa Israel. Bakit? Nung pagdating ba ni Jesus Christ, naging hari sa Israel? Yung barangay chairman nga, hindi naging barangay chairman Bakit mo gagamitin ito? Tapos, ang Israel ay mamumuhay ng ligtas. Wala na rukawi ang Israel. Mapayapa na sa Israel. Magmumulang kapayapaan. Bakit Mongkada? Nung dumating ba si Jesus Christ, nagkaroon na ng kapayapaan sa Israel? O lalo nagkagulo?
May dala-dala bang kapayapaan si Jesus Christ? With all due respect, mahal namin si Jesus Christ, ha? Mahal namin. Kaya lang yung Jesus ng Biblia, eto sinasabi. Kaya mong basahin? Napagod na ako eh. Oh, malabo mata mo? Ay, hindi ka na pwedeng mag-asawa niya. Basa mo. Okay. Dali. Huwag niyong isipin na nandito ako para magdala ng kapayapaan sa lupa. Ano dala? Nandito ako para magdala ng gulo. Rambo yung gusto niya. Tuloy. Tuloy. Hindi kapayapaan. Nandito ako para paglabanin ang anak na lalaki at ang tatay niya, ang anak na babae at ang nanay niya, at ang daughter-in-law laban sa mother-in-law niya, at magiging kaaway ng isang tao ang mismong member ng pamilya niya. Suntukan na! Ay, sister, wala nakalagay dyan na mag-aaway ang kaduwaya. Gulo, wala namang kapayapaan dala. Ba't gagamitin mo yan? Tuloy pa. Kaya mali, out of bounds. Ayan, no? Sa pamamagitan ng talim ng tabak, ipagtatanggol daw ni Jesus ang Israel sa Assyria. Bakit? Kasi yung mga lugar, alam mo yung hula na yan, lulusubin sila ng Assyria, mortal na kaaway ng Israel sa panahon ni Mikas. Ang hula na yan, pag pinanganak yung bata, ipagtatanggol sila laban sa Assyria. Ganun ba nangyari pagdating ni Jesus Christ? Hindi. Kaya sabi ng libro nyo ginamit ko to kay hindi bati namin Inaccurate citation of New Testament. Marami pong sinulat yung mga sumulat ng Mateo, ginamit yung Old Testament, mga palpak. Ayan po. Libro nila yan. Article nila yan. Robert Wilson Olson, isang Seventh-day Adventist. Tuloy. Oh. Sinamba raw ni Jesus, kaya Diyos siya. Sabi ni Mongkada, sinamba siya. Andali. Ang sula, ang nakalagay dyan, proskuneo. Pag proskuneo, ayan meaning licking his master hand. Meaning to kiss like a dog, literally, figuratively, prostrate him oneself in homage. Bigay galang. Kaya may mga version ng Bible, ito meron akong Bible, New American Bible, homage ang nilagay dyan. Nagbigay galang, hindi po sinamba. At saka, hindi kaya pamilya sa mga lingwahe ng Biblia Pag ginawa mo yan, lalabas si David Diyos din. Kasi ang nakalagay sa unang kronika, si David, sinamba ng tao, at ang mga tao sumamba sa Panginoon at sa hari. O, di dalawa sinamba nila, yung Diyos tsaka si David. Si David pa Diyos? Hindi kasi literal yun Nagsujud. Kasi noong mga panahon na yun, di ba, kahit naman ngayon kita mo yung hapon, nagbigay homage, bigay galang. Kaya sisemplang kastalatang yan. Sunod. Ano pa? Ginigiba ko na. Pilipos, ito pa isa. Diyos si Kristo, sapagkat siya ay anyong Diyos. Porket ba anyong Diyos? Diyos na? O sige, sakyan kita. Hinubad niya, sabi yung anyong Diyos, morpheteos sa Greek, naging alipin. Morpe, anyong alipin. Hinubad niya. O, paano mo intindihan niya Kundi bagkus hinubad niya to. Ano hinubad niya? Yung pagka-Diyos. Kaya nga may nakalaban ako Oneness hinubad niya na yung pagka-Diyos niya Naging tao. Hindi na siya Diyos. Mabuti umamin. Tanong natin si Mongkada, bakit? Kung talagang Diyos siya, hinubad niya yung pagka-Diyos, kailan niya sinuot? Hindi, hinubad niya hindi na sa Diyos, hinubad nga Saka naman nakakita ng nakaupad, nakasuot pa rin. Tuloy. Kaya kita mo, ano hinubad niya? Tuloy. Tingnan nyo, ito dilemma. Yung morpe ay kasinonymous ng ekon. Yung morpe, ang ibig sabihin ng morpe,
form, anyo. Yung icon, image, larawan. So, lalabas, porque si Jesus ay larawan ng Diyos, anyo ng Diyos, Diyos na rin. Ang laki ng problema niyan. Ha? 5 minutes? Ang laki ng problema niyan. Bakit? Sapagkat ayon sa 11:7, pakibasa nga. Mamaya ka na uminom. Dali. Sapagkat ang lalaki ay talagang hindi dapat magtalukbong ng kanyang ulo. Bakit? Palibhasa, siya ay larawan at kalwalatian ng Diyos. Kita mo? Ano raw ang lalaki? Kalwalatian ng Diyos. Larawan at kalwalatian. Di Diyos din pala tayo? Mungkada, lalaki! Lalaki lang! Ang Diyos. Lalaki ka ba, Felipe? O Diyos ka, matakin mo. Yan ang problema. Oh, tuloy. Oh. Mamaya na kayo magturuan dyan. Empty, no? Sabi sa Pilipos, sabi sa libro nila, no? Empty themselves. This emptying was voluntary. It was not, bakit daw hinubad ni Jesus ang pagka-Diyos? Sabi sa libro nila. Muntakin mo, sabi ni Ellen G. White, it was not possible for Christ to retain all the tokens of divinity and still accomplish the incarnation. Paano mo ipapaliwanag yung mukha? Ang dami mo ng problema. Kaya pala iniwan niyang pagka-Diyos doon kasi imposibleng siya yung magkatawang tao kapag dala-dala niya po yung pagka-Diyos niya. O paano ngayon yan? O tuloy. Tito, ginamit din niya. Hindi mo alam mo Tito, ginamitan ng Granville Shop Rule, binimbento noong 1798. Pag ginamitan ng Kai, siya ay, tulad ko, pag ginamitan si Kara Rashid, ay guwapo na, cute pa. Isa lang daw tinutukoy doon. Ganun lang patakaran. Pero nagkakamali ka sapagkat maraming kumonta sa Granville Sharp Rule. Tuloy mo. Papio ko muna sabihin sa iyo yan. Ayun, no? Kahit doon sa inyong libro, the Greek of this expression is ambiguous. Muntakin mo. Bakit mo ginamit yan, Mongkada? Sabi ng libro nyo, ambiguous. Hindi malinaw. Hence, uncertainty exists. O kala, kung talagang totoo, si Jesus ay tunay na Diyos. Sa 2:13 ng Tito, bakit sinasabi ng libro nyo, ambiguous yung talatang yan? Hindi malinaw. Subject to many interpretation. Kaya kalaban mo, hindi mo ba nabasa itong libro mo? Kung ano-ano binasa mo? Tuloy. Ay no, marami pa akong kampi. Usong mo ulit. Sino pa kampi? Meron pang si Daniel Wallace, pinaliwanag din yan. Sa aklat ni Daniel Wallace. Oh. Maraming scholar against sa Titus 2:13, Greek grammar beyond the basic. Mula kang walang mga libro dyan, mukhang supot ng pandesal ang dala mo dyan. Mga imported books to. Mga scholar against sa paniniwalang si Jesus ay Diyos dyan. Sino pa? Tuloy. Tuloy. Ayan o, ang dami o. Kasama si F.F. Bruce. Kilalang scholar yan. Ano pa? Tinigiba ko ng tinayo niya. Sige pa. Raymond Brown. 3 interpretations of the Greek underlying the italicized words are possible. Kaya, kita mo, Last 1 minute. hindi ka nauuwi. Kasi sabi ni Raymond Brown, aso ni Raymond Brown ko dyan, ayun, doon yata. Sabi ni Raymond Brown, ito isa sa mga possible. Merong version, no? And as we expect the blessed anticipation of good and appearance of the huge greatness of our rescuer, Jesus, the anointed King. Hindi Diyos si Kristo dyan. May mga version, ganyan ang pagbasa. Kaya hindi ka napupunta doon sa absolute truth para patunayan mo, tindigan mo yung argumento mo. Kaya ito, no? 1 minute na lang. Ganito kapatid, tandaan nyo. Meron pa isa, tuloy mo. May na yan. Inamin daw ni Jesus Christ na tunay na Diyos. O sa pang problema yan. Kalaban din niya si Ellen G. White sa paliwanag na yan.
Ito mga kapatid, bago ka matapos, tatandaan nyo, ang trabaho niya, magtayo. Ang trabaho ko, manggiba. Kaya lang ako pinauna niya eh. Kumbaga sa chess, ako yung itim, ako yung pinauna niya. Kaya ngayon, paano mo ko gigibain? Bago ako tumayo, gibain mo muna ako, demolish mo muna. Kung demolish mo. Pero, wala ka na papatunayan. Kasi pag ang trabaho mo ay magtayo. Maraming Time up na salamat po. Okay, maraming po salamat sa po magandang tindig. Bali, sa pangalawang phase po nating tindig is magkakaroon po tayo ng cross-examination sa panig po ni Mr. Raymond Cadat. Ito po ay 5 tanong. 5 tanong at sa kada sagot is 2 minuto. Okay po, pwede na po kayo magtanong. 5 tanong po and then 2 minutes na kada sagot. Okay na? Okay, 5 tanong po. Tapos 2 minutes na answer. Okay. Sige po. Okay. First of all, good morning, Ka Rashid. Afternoon na pala, sorry. Opo. Okay na kayo ha? Okay na. Ito po yung una kong tanong. Ginamit nyo yung aklat ni Mrs. White. Opo. Tapos sinabi po ninyo, sa presentation, iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos sa langit. Pwede bang pakikote kung nasaan yung binanggit doon sa Opo. libro? Sandali lang po ha. Na iniwan niya Sandali ang po. kanyang pagka-Diyos. Wait lang, nagtatanong pa ako. Yung tanong ko, ito. Pakinggan niyo po muna. Sige po. Binanggit niyo po sa presentation ninyo, kinote niyo po yung book ni Mrs. White. Opo. Ang sabi niyo dito, iniwan ni Kristo, iniwan niya yung kanyang pagka-Diyos sa langit. Tanong, pwede bang pakikote ulit kung nasaan po doon yung phrase na iniwan ni Kristo yung kanyang pagka-Diyos sa langit? Ito po ay Seventh-day Adventist Bible Commentary, Volume 5. Diyan. Okay? Sabi niya rito, maraming beses na sinabi rito, Christ left His position in the heavenly court and came to the earth to live the life of human being. Ano ba posisyon niya ron? O di Diyos. O, ano pa? Babasa pa ako. Sandali. Ha? Babasa pa ako. Sandali. Ha? Regarding that matter. Okay? Christ could not have come to this earth with the glory that they had in the heavenly courts. Ano ba yung glory? Di pagka-Diyos yun eh. Yun naman na-explain mo, pagka-Diyos yun eh. Ano ba iniwan niya doon? Oh, yun po masasabi ko dyan. Okay na po. Apo. Okay, moderator, next question. Yun bang nabasa mo ay iniwan yung pagka-Diyos? Yung bang binasa mo o hindi mo nabasa, iniwan yung pagka-Diyos? Ano nakalagay po? Christ left His position in the heavenly court and came to this earth to live the life of human being. Ano ba posisyon niyo sa langit? Janitor? Kaluwalhatian ang iniwan niya. Hiningi niya, sabi niyo, yung kaluwalhatian pagka-Diyos yun eh. O di pagka-Diyos, yun po masasabi ko. Yung follow-up, balik, second question na sir, di ba? Second Apo, question second na. So malinaw na hindi mo nabasa yung sinabi mo na iniwan yung pagka-Diyos. Hindi ho, yun na rin yung, Nag-conclude ka kasi yung lang, kaluwalhatian, ikaw, yung objection, interpretation nyo, Objection, kaluwalhatian, hindi. Yung Objection, kaluwalhatian, nagtatanong po ako eh. pagka-Diyos yun. Objection, moderator. Sinagot ko na eh. Hindi, Yes po. objection, object ako. Oh. Mungkada, Object ako. yung bang kaluwalhatian, pagka-Diyos o hindi? Huwag kang magtanong, ako yung Hindi, nagtatanong. nililinaw Objection, ko. objection, moderator. Rhetorical yun eh. Oh, Hindi. rhetorical yun. Objection, moderator, objection. Kasi ang nakalagay sa rules, pagka nagtanong ako, hintayin niya muna matapos. Huwag niya muna ako Ito, babasa ako. Tapos, Sige, wait lang, Rashid, nag-object ako, sir. babasa Wait na lang, ako. sir, nag-object ako eh. Okay. Nag-object ako Oh, eh. sige. Tapos, ang ginagawa niya, nagtatanong sa akin, dapat ako yung Hindi, magtatanong. rhetorical hindi siya. yun. Rhetorical question yun. Hindi tanong yun. Rhetorical. Hindi. Rhetorical. Rhetorical. Tanong ka ulit. Naka-object ako. Sige, tanong ka. Tanong ka ulit. Alam po ulit Oo. yan. Hintayin mo matapos, Tapos ha? sumagot po kayo, Karesh. Oh. Sumagot po.
Ang tanong ko, pangatlo po ito iulitin ko lang kasi ninterrupt ako eh. Ang pangatlong question ko, nabasa mo ba? Kasi mahilig ka sa Opo. letra por letra Opo, eh. opo. Nabasa mo ba sa book ni Mrs. White, iniwan ni Kristo yung pagka-Diyos sa Opo! langit? Ito, ang Nasaan? lino kanina. Babasahin ko. Oh. Page 1126. He was all the while as God, but he did not appear as God. He divested himself of the form of God. Divested. O, ano yung divested? Di inalis. O, yun ang sagot. Divested! Ano ba yung divested? His form of God is divested! 1 minute po. Hindi mo pala alam itong libro to kung ano na pinagbabasa mong libro. Patay ka ngayon, mongkada. Pangilang question na, sir. 1 minute. Okay, linawin ko na lang sa aking presentation. Oh, sunod na 1 tanong. minute po. Sunod na tanong. Batay sa John 17. Pangatlo na po. Okay. Okay, sunod na tanong. Hmm. Batay po sa John 17:5, binanggit ba doon na si Kristo kasama na ng Diyos bago pa ang sanlibutan? Hindi po. Theory, ano yun? Theology nyo. Hindi, basta Ang sabi ni Jesus Kron, hindi, theology nyo ron. Oo. Una-una, hindi ko binasa yung 17.5. Pero sa experience ko sa inyo, yung 17.5, ginagamit nyo para patunayan yung Trinity. Ngayon, tingnan nyo tingnan nyo. Sasagot ako tingnan nyo, sabi ni Jesus, ngayon, Ama, isoli mo sa akin yung kalulatian na tinaglay ko dati. Anong kalulatian yung pagka-Diyos? O di lalabas, natanggal yung pagka-Diyos niya. Huwag mong gamitin talatang yan kasi martilyo yun na pinupukok mo sa ulo mo. okay na? Pangilan question na? Pangatlo na po. Pangapat. Pangapat na? Apat na po. Ah. 2 minutes po. Sabi ko sa'yo, running time na lang eh. Di ba? Hindi ba ang nakalagay sa John 17:3, ang sabi dito, ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa Hindi, iyong 73, harapan. ulitin mo. 73, mali. 17:5, sorry. 17:5, ang sabi dito, at ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhatiang aking tinaglay sa harap mo bago ang sanlibutan ay naging gayon. So ano pong tanong Hindi ba doon? ayon sa talata na yon, Opo. pinatutunayan ng Panginoong Kristo na kasama na siya ng Diyos bago pa nagkaroon ng sanlibutan? Hindi po. Bukod kay Jesus Christ, mamaya sasagot ako. Hindi porkit nakatanggap siya ng kaluwalhatian bago pa man ang sanlibutan, Diyos na siya. Bakit? Sapagkat maliban sa Kanya, may nakatumanggap din ng kaluwalhatian. May tumanggap din ng what? Ng katungkulan sa Diyos. Hindi pa sila umiiral bago pang sanlibutan. Mamaya sasagutin kita dyan. Okay? 5 na, 5 Panglima po. question na. Last. Oh. Last Last question. question pa ba? Okay. Okay, bali, natapos na po tayo sa tanungan. Oh. Ano lang, nagbo-boxing lang kami sa ring ha.